ang akusasyon nyo nga kay Roque, kayo lahat, Makabayan, Dilawan, tong mga tambaluslos, di ba inaakusahan nyo si Roque na #1 fake news peddler? Pero pag may nasabi si Roque na pabor sa kwento nyo, na traidor si Digong binenta ang Pilipinas, etc. Si Roque na ang pinakatapat na tao sa Pilipinas. Kasi yung mga pro-Duterte, tinitiyak ko sa inyo, ayaw namin ng gera eh. Yung mga loyalista na lang ang tanungin nyo kung gusto nila ng gera. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Si Roque nagsabi ng mga pulburon-pulburon. Si Roque nagsabi ng kung ano-ano laban kay Pangulong Marcos. Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo yung mga pulburon-pulburon ni Roque? O kung ano pa man yung sinabi ni Roque laban kay Pangulong Marcos? Hindi. Hindi kayo naniniwala, di ba? Sabi nyo nga, fake news peddler. Ang akusasyon nyo nga kay Roque, kayo lahat, Makabayan, Dilawan, tong mga tambaluslos, di ba inaakusahan nyo si Roque na #1 fake news peddler? #1 fake news peddler. Pero no sinabi ni Roque na may gentleman's agreement between Pangulong Duterte at saka Xi Jinping, aba naniwala kayo lahat kay Roque. ano ba talaga gusto niyo sabihin? Pag papabor sa kwento nyo, maniwala kay Roque. Pero pag hindi pabor, wag paniwalaan si Roque, fake news peddler. Hindi po kayo consistent eh. No? At dahil hindi kayo consistent, nakikita yan ng mga tao. 'Di ba? Nakikita po yan ng mga tao yung inconsistency ninyo sa paniniwala. #1 yung binabanatan si Roque. Dahil sinasabi nyo, fake news peddler eh. Pero pag may nasabi si Roque na pabor sa kwento nyo, na traidor si Digong binenta ang Pilipinas, etc. Si Roque na ang pinakatapat na tao sa Pilipinas. Karapat dapat paniwalaan ng lahat. Di ba? Yun yung ganyan. Yung China, ganun din. Nung sinasabi ng China, amin niyang ayungin, amin niyang spratless, amin yan. Hindi. Amin to. Atin ang West Philippine Sea. No? Galit tayo. Hindi kayo naniniwala sa China. Pero nung sinabi ng China na meron kaming kasunduan ni Digong na papayagan namin naman kayo, wag lang kayo magdadala ng mga pampaganda ng istruktura ng ayungin. Grabe pala si Digong, sabi ng China. Puta, pinaniwalaan nyo, hindi nyo pinaniniwalaan dati. Di ba? Kaya ang nangyayari ngayon, sa totoo lang, ang nangyayari po, pinasisikat nyo lang po si Digong at saka si Sara Duterte. No? Parang ang kasalanan natin diyan, tignan niyo po, eto na sana yung chance ni Pangulong Marcos. 'Di ba? Sa totoo lang, chance na sana ni Pangulong Marcos na sumikat eh. Alam niyo sa Amerika, ginagamit nila yung mga anti-China na mga talkies para sumikat yung kandidato nila, si Biden. Kaya nagmamatapang kunwari ngayon sa China si Biden eh. Kasi nga pampasikat nila yan eh. Puta, pumapalag sa China to si Biden. Si Trump din, di ba? Nung nanalo si Trump, ginamit niya yung anti-China sentiment ng mga Amerikano. Ngayon, ito po, ginagamit niyo yung anti-sentiment ng mga Pilipino. Marami po talaga anti-China eh. Pero ginagamit niyo yan para masiraan yung mga Duterte, hindi para mapaangat nyo si Bongbong Marcos.
si President Marcos. Hindi nyo ba napuna? Ang ganda no sinabi ni BBM eh. Para sa mga anti-China, talagang, naku, eto na ang presidenteng dapat ikinasikat ni PBBM yun eh. Yung sinabi niya, you cannot coward us, the Filipinos. Ano yung mga sinabi? Di ba? Cannot be coward. The Filipinos. Putsang ganda nun eh. Pero dahil obsessed kayo, nasiraan yung mga Duterte, hindi nyo napatampok na etong modern day hero si PBBM. Obsessed kayo masyado kay Duterte. Alam nyo ba yun? Lahat na. Wala. Si Tatay Digong nagsa-celebrate ng birthday. Walang sinasabi. Walang talkies. Kasi siraan nyo kay Duterte, nakukumpara ngayon ng mga Pilipino. Teka lang muna. Sasabihin ng mga Pilipino, bakit nung panahon ni Digong hindi naman kami binobomba ng China? May pagmamalaki nyo ba na malapit na tayo makipagdigmaan sa China? Akala nyo ba gusto ng mga Pilipino? Magpasarvey kayo. Sa tingin nyo ba yung mga Pilipino gusto makipagdigmaan sa China? Ang mga Pilipino, mahilig lang kaming mang-asar. No? Nag-aasaran lang po ta. Marami po rito sa akin, gusto lang ako asarin. Mapipikon ko kaya si Badong. Nanonood yung mga yan, mga asar, mapipikon ba ako? Pero sa totoo lang, ang mga labanan po ng mga anti at pro-China, mga pro-Duterte, anti-Duterte, ang labanan po niyan, hanggang tokis lang kami. Hindi nyo ba naintindihan yun? Kahit po yung diehard na anti-Digong, hindi nyo po mapapapayag na makikipagdigmaan. Sabihin pa na, akala namin ang kadigmaan ng China, US, bakit kami? Ano kayo bali? Hindi na. Marirealize po nila, no? Nare-realize po nila, at the back of their mind, alam na alam po, no? Alam na alam po natin lahat na nung panahon ni Pangulong Duterte, stable po tayo. Hindi po tayo binubombit araw-araw na kada magsusupply tayo sa ayungin. Hindi po ako pro-China eh. Lagi nyo lang kasi sinasabi na yung pro-Duterte ay pro-China. Tignan nyo, ang dami-dami. Kinukundin ako ang pambobomba ng China sa atin. Pero hindi po ibig sabihin na makipagdigmaan tayo sa China. Meski kayo, ayaw nyo rin nun. Pinasisikat ninyo actually si Duterte. Di ba? Parang sinasabi nyo, marirealize ng mga tao, wala tayong problema nung panahon ni Duterte. Diyan sa West Philippine Sea. Mas gusto ng mga tao, walang problema. Tapos idadagdag nyo pa, eto. Tsa-tsa-atupagin nyo. O ano sabi ng mga tao? Resounding. Ayaw namin sa tsa-tsa. 88%. Siyam sa bawat 10 Pilipino. Ayaw sa tsa-tsa. Kahit po yung mga nag-godless PBBM, tanungin nyo yan. Gusto nyo ba ng gera with China? O ano sasabihin nila? Hindi naman natin hangad na makipaggera. Hindi naman natin hangad na makipaggera sa China. Ayaw lang natin ang binobomba tayo. Tama ako, mali ako. Yung nagsabing God bless PBBM. Huwag tayong magbulahan. Ang mga Pilipino, pagtanungin yan. Ayaw nila yan. Loyalista na lang. Kasi yung mga pro-Duterte, tinitiyak ko sa inyo, ayaw namin ng gera eh. Yung mga loyalista na lang ang tanungin nyo kung gusto nila ng gera. Alam nyo, sa totoo lang po, nangyari na sa atin yan eh. No? Nangyari na sa atin nung panahon ni Pinoy.
Si Pinoy po, ang tapang laban sa China. Salita, tokis. Demanda. Anong ginawa ng China? Sinakop tayo. Masakit pakinggan, di ba? Kayong mga dilawan, ang iingay nyo ngayon, Trillanes, eto si Dilima, ay mga akbayan na yan, ang iingay nyo ngayon, kayong mga makabayan, di ba? Nung panahon nung namamayagpag yung mga dilawan, panahon ni Pinoy, yung tapang ninyo sa kadadakdak, may nagawa ba kayo nung sinakop tayo? Opo, sinakop tayo. Ibig po sabihin, may nakuha pong mga teritoryo natin yung China. Nagtayo sila na artificial. Dati, disputed lang yun. Aminado naman na ang lahat eh. Alam na natin sa history yan eh. May stand-up, ayaw nating umalis. Inutusan tayo ng mga magagaling na mga gabinete ni Pinoy. Ayon sa Amerika, umalis daw tayo dahil yung China daw aalis din. O ano nangyari? Umalis tayo, yung China na natili. Tapos, gumawa sila ng mga ng mga bahura, ginawa na nilang artificial island. Ngayon po, mga base militar na nila. Ano na nangyari sa atin? Yung pagmamatapang sa Tokis, wala naman. Nagmatapang, nagdemanda kung saan. Bilyon ang ginastos natin sa demanda. O nanalo tayo. O ano nangyari sa panalo? Ang usapin po ng teritoryo, pag mag-aaral po kayo ng history ng mundo, wala po yung mga ano-ano. Wala po yung mga isa lang po ang batas sa pag-usapin ng teritoryo. Ipagtanggol mo teritoryo mo. Pag hindi mo kayang ipagtanggol ang teritoryo mo, wala kang karapatan na maging na hawakan mo yung teritoryo niyo.